temperature man lang. Naku, matawas na ba sa'yo? Toxic na yun. Lakat-lakat na yung Ani, huli na kailangan saan sa mag-isip. Pretty little baby. Malay na ditong nalisod ko. Wala. Kami ano na? Bye! Love you. Love you. Bye-bye. Isira ko kayo na akong jacket. Hi guys, this is Mish again, and today I am going to show you in this video the experience I had going to Manila. So, here pala, kasama ko yung kapatid kong si Pau. And yes, nagbarko po kami papunta If you are from Aroroy, this road to Manila. But if you don't know yet, then I will share it with you here. So, from Aroroy, we just booked a trip door to door from Aroroy to San Andres. San Andres is in Quezon Province, and it's quiet, more close from Aroroy to Manila than going to Masbate to Piudoran to Manila. So this is the easiest way for me to go to Manila aside from plane. So dito pala is co-shipping line lang yung available na. And if you might think kung ano ba yung gagawin ko, ba't pupunta ko ng Manila? It's because I am going to meet my husband. Wow. Hindi lang yun yung dahilan. The main reason is that I need to go there to process my temporary residence permit in Lithuania, where is my husband's country. And because wala sila ditong embassy sa Philippines, nandun sa Korea, kaya kailangan naming pumunta dun sa private sector, which is yung VFS Global, na may connection doon sa kanilang immigration sa kanilang bansa. So, medyo pahirapan to, no? Unlike when you go to USA, parang, I am not sure, pero parang mas madali yung kanilang process. Pero kasi, medyo pahirapan yung pagkuha ng visa, especially residence permit sa Europe. Kasi yung kukunin na namin ng asawa ko, yung ina-apply na namin is yung residence permit na. Nagpasama pala ako sa aking kapatid na si Pau, as you can see sa video. Kasi this is my very first time to go to Manila. Yes, my very first time. And sa kanya ako nagpasama kasi nakailang ulit na siya, nakailang balik na siya sa Manila. And meron na siyang mga experience kung ano ba yung gagawin pag nasa Manila ka. Sabihin nyo na nga ako, ignorante, pero talagang nai-ignorante talaga ako pag nasa big city na ako. Ewan ko ba. At talagang balak niya pa talagang pumunta sa Europe, no? Kasi hindi ko din alam. Nagbigla-bigla lang yung mga nangyayari sa buhay ko. But ganito. Anyways, here na nga kami sa Manila, and ito yung room na binook ng aking asawa. Ito ay, of course, Red Doors. Maganda yung mga Red Doors hotel, no? Kasi aside from affordable maganda siya, and malinis, malaki yung kanilang rooms. Talaga, from Masbate to Manila, talagang ganun yung parang trademark nila na parang ang red, tapos spacious, and then malinis, luxurious din yung dating. As you can see naman dyan sa video. Pagdating na nga namin dyan ng kapatid ko, since napakahaba nung biyahe, like maybe sa barko na umabot sa parang 9 hours yung travel namin, and then from San Andres to Manila, it's like 9 hours then. So that is total 18 hours. More, maybe about 18 hours. Pagdating na namin, natulog agad kami. Hindi nga muna ako nag-video, and then after naming magpahinga, nag-order na kami ng pagkain namin. Yan ay mang inasal. So tinuruan lang din ako ng kapatid kong mag-order kasi nga wala nito sa province, wala sa Masbate yung mga ganitong pag-order online. And here we are, mga ilang oras lang dumating na yung asawa ko. Actually, hindi kami nakapag-video ng aming pagkikita kasi nga hindi ako nakaprepared kasi sobrang napaka pagod, lutang, at wala ako sa mood mag-video. Talagang napaka lutang ko talaga nung time na yan. And by now, I just realized na sayang yung moment na yun ng parang kilig na kilig ako. Anyways, here pala is pumalit na kami or nag-change kami ng aming hotel. This is in C Residence Condominium sa Makati, sa SDMC Residence ba to? Nag-book lang din pala yung asawa ko ng unit online, and naghintay lang kami ng 5 minutes, I guess, sa lobby. And then after, pumunta na kami. Kasama pala namin yung owner ng unit sa condominium. And siya po, yan, si Sir King, na sobrang bait din. Shoutout po sa inyo, sir. And syempre, sumakay kami dyan sa elevator na sobrang hilong-hilo talaga. Alam mo yung hilo ko dati na nasa van pa ako na sobrang hilo. Tapos,
right after that van, andito naman ako sa elevator na sobrang nahihilo din ako. Ewan ko kung ako lang. Kayo din ba? Kasi nahihilo talaga ako sa elevator, be. Yung kasama ko din pala dito is si Pao and yung asawa ko. So, nasa isang unit kami. And here na kami sa aming na-rent na unit. And yan yung itsura niya. Sobrang linis niya, besh. As in, napakaganda ng unit na to. Wala ka nang problemahin, bibili ka na lang ng mga pagkain. And then after, nagutom ako, kasi palagi naman akong gutom. And then, I asked my husband to order online, just what we did, I and Pao. Again, mang inasal, kasi sino ba naman yung ayaw sa lutong yan. And then after, naming magpahinga nung mga around 3 p.m. na ng hapon, kasi hindi na to mainit. Kasi alam niyo naman dito sa Pinas, napakainit, especially sa Manila. We decided to go outside and stay at the pool area. But before sa pool, pumunta muna kami sa labas kasi kailangan naming bumili ng aming tubig kasi walang libreng tubig dito sa Manila. And kasama ulit namin yung kapatid kong si Pao kasi third wheel yan lagi. And bumili na din pala kami ng ice cream for me and for Pauline kasi yung asawa ko hindi siya mahilig sa ice cream. And siya lang din yung magsiswimming kasi wala akong dalang damit, wala akong dalang swimsuit. And ito yung view dito sa labas, sa pool area. So yan yung mga building na yan, yan yung mga tower na yan. Part siya ng Sea Residence and yung sa gitna is pool area. The view is giving talaga. So, ayan nga yung kapatid ko hindi na nakapaghintay. Talagang kinain niya na yung ice cream. And ako din kasi matutunaw lang yan. Napakainit pa naman. And of course, nag-swimming na din yung asawa ko. Pagkatapos yun ay bumalik na agad kami dun sa room. And this is our ulam. Syempre, nagluto kami kasi may mga gamit din naman dun sa unit. And nagluto na kami. Ito pala yung dala ng partner niyang kapatid kong si Pao, si Junie, na sobrang very responsible din naman. So, ayun nga pala siya. And naghihintay na lang kami na maluto yung aming ulam. So, yan ay from Johnny. Meatball. So, baka pala yan na ginawang ball. And pagkatapos niyan, of course, mag-i-eat na kami kasi ano pa ba yung gagawin namin? Ay, hindi pa pala. Mag-eksena pa pala yung asawa ko. Kunwari, hindi pa siya gutom dyan. Kunwari, sobrang happy siya. Char. Happy talaga siya kasi nakita niya naman ako. Uy! Anyways, kakain na nga pala kami dito. We're preparing na for our lunch. And ito pala yung dala ng asawa ko from Lithuania. Ito yung parang sardines pero tinapa siya. Smoked fish. And kumain na nga kami. Thank you God for the blessing. And thank you Junie for this meatball. Kasi sobrang nabusog kami. And napakasarap niya. Ito yung meatball na baka. Made from baka. Dito pala sa Manila na sobrang na-miss ko talaga yung gulay and yung isda. Kasi more on processed food na yung nakain namin and meat, manok, baka. Yung isda lang is yung dala ng asawa ko, which is processed din. So talagang na-miss ko talaga yung fresh isda from Masbate. Sa Masbate kasi maraming isda. Mahal nga lang pero at least may isda. Tapos yung gulay sa Masbate, dito sa Masbate, makakakuha ka ng gulay dyan sa tabi-tabi. Sa Manila, kailangan mong bilhin be. Bibilhin mo dapat lahat. And yung bigas nila be, napakamahal talaga. Sobra ito oh. 1 kilo is 90 pesos. Whereas sa Masbate, nasa 56 yung bigas namin doon. And ito naman yung ulam namin sa aming lunch again another day. Then, and the next day, manok. Kasi bumili yung asawa ko nitong, ito, drumstick. Legs yan ng manok. And since tatlo lang kami dito kasi si Junie is may duty siya for his work. Kaya 3 piraso lang din yung niluto ng kapatid ko. And this is adobong baka pala, o diba? Lagi kaming baka, lagi kaming manok, and itong inkan. Tapos this is interesting for me, yung meat na may mushroom. Kasi never akong nakatry niyan. From Junie din pala yan. And ito yung pangmatagalang fries na parang 4 na araw na sigurong nasa ref. Tinikman ko nga and yan, sobrang pait na ng lasa niya, be. Kailangan niya nang itapon talaga. And dahil na-bored yung asawa ko dun sa loob ng unit, nag-aya siya papunta sa labas. Nasa mga around 11 ata to and sobrang init sa labas, guys. Sobra, tingnan nyo naman.
Nakasilong lang kami dyan sa maliit na puno kasi yan ay may shadow. Tapos wala nang iba mauupuan kasi sobrang init. Tapos yung asawa ko, nagreklamo kasi nga sobrang init daw. Pero siya naman yung may gusto na lumabas kasi nga naboboard siya doon sa loob. Ito kasi siya ay gusto niya laging gala ng gala. Tapos lakad ng lakad sa labas, mag-exercise. Ganun siya. Ayaw niyang pumirme sa isang lugar. Hindi tulad ko na ako ay kaya kong mag-stay ng whole day sa loob ng kwarto. Basta may internet lang. Charot. Siya kasi hindi siya ganong klaseng tao, besh. Gusto niya lagi siyang nakakagalaw. Yung mga bones niya na uunat-unat niya, be. Ganon. And here naman ay pupunta na kami dito sa aming main purpose why we're here in Manila kasi mag-apply nga kami. I mean, tapos na kami mag-apply pero kailangan ng personal application doon sa VFS Global. And I need to bring all the documents that I've attached doon sa application namin online and kailangan din kunin yung biometrics ko. So, pumunta kami dito. Yun lang talaga yung aming purpose. And of course, nag-travel kami from aming condo to VFS Global. And I will make another video na lang kung paano ba kami nag-apply dito sa VFS Global. Kung may balak kayo or balak niyong pumunta din sa ibang bansa. Kasi may nakilala din ako doon sa office na yon, sa building na yon na magtratrabaho sila sa ibang bansa doon din sa Lithuania. And nag-apply sila through agency. Pero kailangan din nilang ipasa lahat ng kanilang documents doon dito sa BFS Global. So, ito yung building nila. Sa Makati din to. And tingnan nyo, sobrang dami din ng taong nag-a-apply kasi parang almost all countries in Europe nandito. May connection sila doon sa immigration ng halos lahat ng bansa. And sobrang dali lang as in kasi ako sa Lithuania. So parang 3 lang kami doon and mabilis lang yung process. Kinuha lang yung mga documents, in-scan, tapos yun, kinuha lang yung signature, yung fingerprints, and yung aking photo. Tapos pagkatapos is umuwi na agad kami ng aking asawa. So dito kami dumaan sa MOA kasi nga malapit lang din yung aming condo dito na rent namin. And then sana after nung aking appointment sa VFS Global, dapat uwi na sana kami ng Masbate pero dahil nag-email sa akin yung immigration ng Lithuania na kailangan ko nang attend sa interview, virtual interview. So, we decided to stay 1 or 2 more nights sa Manila. Pero nag-transfer kami, nag-change kami ng location doon sa may Cubao. Malapit sa bus kung saan kami sasakay. Kasi bumili na yung asawa ko ng ticket doon sa bus sa Bicol Isarog. Kaya need namin mag-transfer na lang sa malapit na lugar. I mean, hotel. So, dito nga pala kami sa Red Doors Hotel again, Cubao. Kasi para mas malapit siya and dito na din ako undergo ng aking interview online. So this time is medyo happy ako na parang kinakabahan kasi nga interview na nakin this day. In-interview nila ako is 4 p.m. and kailangan kong maghintay, kailangan kong laging nasa harap ng aking cellphone, kailangan kong mag-ready palagi. Kasi once hindi ako undergo ng interview this day, may another chance pa and then pag hindi ulit, kakancel nila yung aking application, yung aming application. And hindi namin yung gusto. But before our first day here, first night, nag-swimming kami dun sa pool area. And yung pool nila is nasa rooftop. So, kailangan naming mag-elevator kasi nasa 4th floor kami. And nag-elevator muna kami kasi nga maliligo kaming 4. Kasama namin si Pao, si Juni, my husband, and me. And ito si Pao. Nag-enjoy kami dyan kasi halos kami lang yung tao sa pool. Kami lang talaga. Kaming 4 lang. Pero marami namang naka-check-in sa hotel. Pero siguro hindi nila bet maligo. So, ayan ako. Kaya ako may ganyan, may support kasi hindi nga ako marunong lumangoy. So, yung pool pala nila is
saktong-sakto para sa akin and kay Pao kasi hindi kami marunong lumangoy. Siguro nasa mga 4 feet lang to kasi ako 5. So, tamang-tama lang talaga sa akin. Hindi ako natakot kasi of course, carry ko yung lalim ng tubig and dandyan naman yung asawa ko mag-rescue sa akin. Ay, charot. So, hindi na pala ako nakapag-video ng maraming clips dito kasi nalobat yung camera. Ito din yung mahirap pag lagi kang nagvi-video kasi minsan hindi mo na namamalayan na lobat na pala yung camera mo. Or storage niya ay full na. Anyways, pagkatapos nga niya, na after my interview and everything, nag-ready na kami kasi ito na yung araw na babalik na kami ng Masbate at ang labo pa nga ng camera, hindi pa nga pinunasan yan, no? Pero okay na yan, at least meron kaming clip dito. So, this is the time na uwi na kami and ito yung time na pabalik na nga kami ng Masbate. So, nag-check out na kami. And then, kaming tatlo ay babalik na ng Masbate kasi si Junice hindi pa siya pwedeng bumalik kasi nga may trabaho pa siya. Pero susunod din siya after days. And we are going back to Masbate. Sobrang excited talaga ako ng time na to kasi nga babalik na ako at makakakain na ulit ako ng isda and ng gulay and sinabaw na isda. Talagang isda talaga yung aking na-miss ng very much. And dito nga pala kami sasakay sa Bicol Isarog kasi wala na kaming choice kundi dito. And maganda din naman, sobrang comfy ng upuan nila pero napakahaba ng biyahe. Like, inabot kami ng 30 hours pabalik ng Masbate kasi from Cubao to Piuduran, parang nasa 16 hours from Cubao to Piuduran lang yan ha. Tapos sa barko naman is parang nasa 6 hours. Tapos may waiting time pa. Yun lang. Thanks for watching.